Hello Davao, hello Mindanao, hello Visayas, Luzon, buong Pilipinas, buong mundo na may mga Pilipino. Bali, dito tayo ngayon sa Davao City pa rin. At ipapakita ko sa inyo ang ganda nitong ano talaga yung view. Kapag kahapon dito pala sa Davao City, so sunset. So diyan pala magsa-sunset ang araw sa likod ni Mount Apo. Di ba ang ganda na tignan, no? Napaka-picturesque and Instagrammable ang view. Napakahusay no ng video talagang binayaan itong Davao City ng marami, no? Good leadership from the 30s, magandang klima, hindi siya bagyuhin. Nililindol nga lang pero at least walang casualties. Kung meron man isa dalawa, malakas na lindol na yun. So ano pa mga biyayang meron sa Davao City, no? Abundant yung lupa namin sa mga nutrients, kaya ang daming mga punong prutas, no? Mga punong kahoy, mga fruit bearing trees, like durian, cacao, ano ba, coconut. Trees bang coconut? Okay, sige, kasama na sa kuha, no? Diba? Saging, hindi siya trees na, pero pananim pa rin siya, no? So fruit bearing plants, ang galing. Fruit bearing in the food bearing plants, talagang tumutubo dito sa Davao City, na hindi lang basta tumubo, talagang prosperous, no? Talagang mataba, talagang very productive ang mga pananim namin sa Davao City, kasi nga binayayaan kami ng napakagandang lupa. Siyempre mga Davaoenyo, no? Mga tribo ng mga taga Davao. So ilang tribo namin dito. We have 7 Muslim tribes and 5 tribes naman sa mga Lumad tribes. So tapos maghalo-halo mga Bicolano. Although konti lang ang Bicolano dito, pero meron ng mga namataang Bicolano. May mga siguro mga 5. Mga nakasama ko sa trabaho. Tapos mga Waray, no? Maraming Waray sa Davao. Mga Ilonggo, ayan, Ilonggo, Ilocano. So mga Ilonggo, Ilocano na yan, mga Cebuano na dito sa Davao nakatira. Talagang nabago ang kanilang pananaw sa buhay. So perspective. Kumbaga yung kanilang mindset at yung kanilang way of culture ba? Tama ba dyan? Yung kung ano yung kinalakhan ng lugar, probinsya, rehiyon. Kung ay yung mga nakaugalian nila, talagang dito sa Davao City ay may nadadagdag, no? Hindi man talaga totally tinatanggal nila, pero meron silang nadadagdag. Like every time na itong mga Ilonggo na nakatira sa Davao and mga Cebuano na pag-uwian sila ng Cebu, pag-uwi sila ng Iloilo or Negros, pag-uwi itong mga Cebuano sa somewhere in Cebu nga, no? Tsaka mga Leyte. Ang Leyte kasi, somewhere in Leyte, lalo sa southern part of Leyte, ang kultura kasi nila dyan is mas malapit sila sa kultura ng mga Cebuano compare sa kultura ng mga Waray sa may Tacloban and Samar. So ngayon, itong mga Cebuano at Ilonggo, yung dalawa na yan na tribo na siyang pinakamalakas na impluwensya, no? Pinaka-influential tribe and ethnicity sa Pilipinas, ay siyang pagka-uwi sila sa mga rehiyon nila, sa kanilang mga pinaka-ancestral provinces or homes, talagang mafe-feel nila na, it seems like they're stranger. Kasi nabago, meron na silang bit-bit na bagong salita, bit-bit na bagong kagawian, at mga pamahiin, ano pa man dyan, no, na galing sa Davao. So pag-uwi sila ng mga rehiyon, ay mararamdaman na lang parang hindi na sila ganon ka fit in, no, sa lugar. Kaya marirealize nila, dati sabi nila parang namiss nila yung lugar ng Iloilo, ng Negros, or namiss nila yung lugar ng Siquijor or Aklan, mga gano'n, no? West Visayas in particular pala, sorry, hindi na pala Ilonggo, no? So mga Karaya, Ilonggo, so mga Hiligay nun. So yung mga yan, kapag uuwi sila sa kanilang mga lugar, totoo yan kasi may mga kapitbahay o mga ganyan. Ang dami, sobra. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, most influential ethnicity sa Pilipinas ay Cebuano and Ilonggo. Kasi yung dalawang yan, kapitbahay namin yan, marami. Alam ng nanay ko yan. So pagdating sa pagkain, no, talagang top contributors talaga pagdating sa pagkain itong mga Ilonggo and Cebuano. Pag sinabing humba, that's Cebuano. Pag sinabing mga ginataang munggo na may dili, sarap, grabe the best to the max. Kaya Iloilo yan, di ba? Yung mga papaitan galing sa kambing, mix of yan, Ilonggo and Ilocano, pero Ilonggo talaga pinakamasarap may gawa niyan. Ano pa? Cebuano naman ay pansit habhab. Tama ba? Basta yung bami rather, no, bami. So yun yung mga mga rason bakit ko nasasabi na Iloilo and Cebuano ang mga
top contributor sa ethnicity sa Pilipinas na siya pinakamalakas, napakalawak ng impluwensya. Okay, balik tayo sa ating view dito. So yun ang ano, so daming view, ang dami naming mga blessings sa Davao City. So yan ang isa na yung mga kapon na kapag umaga ay napaka-stunning ng kanyang view dahil sa yan nga mountain areas. Kasi wala kang makikita mga lugar sa kahit saan dyan sa kurso na yan ng mga bulubundukin na yan na makikita natin na nakakalbo, no? So far, very good talaga Davao. Labi sa mga Duterte, hindi nila talaga pinabayaan ang kalikasan. Like, hindi naman talaga masama umunlad ng isang bayan. Basta hindi nakakasira ng kalikasan. Yun. So, it's a balance, no? It's a balance, urban and rural. Yan ba yun? Isa may tawag dyan, no? Yung nasa highly urbanized city ka, metropolitan city pa, pero ramdam mo pa rin yung province feels or yung vibes ng province. Except traffic pag gantong oras. But traffic is real. Peak hours, syempre, expected yan. Tapos working days or regular days. So yan lang, Davao City. Magandang hapon sa lahat ninyo dyan. So, ganda lang view namin kasi may mga dagat pa kami dito, open sea. Open sea, ang dagat namin syempre malinis yan. Oo, wala kang makikita nga na dyan, karutang-lutang may mga basura. Kasi nga, mga Davao nyo, disiplinado. Okay, enumerate natin or kasi enumerate natin yung mga blessings sa Davao City. Pero ito, base lang sa aking as far as I know. Base lang sa aking kaalaman. Yan nga, blessings ng Davao City. And of course, masasabi mo natin opinion ko to, pero ito kasi based on facts, no? Kumbaga ito yung nakikita ko dito. Kumbaga it differs na rin or it depends na lang din sa tao kung ano ba siya, grateful ba siya o hindi. Pag hindi ka talaga grateful, kahit pa isusubo na sa iyo lahat-lahat, hindi mo pa rin titingnan as achievement sa isang leader, no? Kahit pa ginawa niya lahat-lahat, pero dahil nga ungrateful little shits ka, so hindi mo talaga ma-appreciate yan. So ito, based on opinion ko and at the same time based on facts. Kumbaga meron tayong solid physical evidence. So Davao City is super blessed with Duterte family. Number 2, we're super blessed with rich nutrients rich or rich soil, no? Ng mga nutrients, kaya napaka-productive and very progressive and productive and prosperous ng namin dito, mga fruit bearing plants and trees. Tapos yung dagat namin din kami, binibiyayaan kami ng dagat na may kuha rin, no? May mga fish catch na mga isda. Mga tao, disiplinado, Davawin nyo. Like willing to be trained. Totoo yan. We are willing to be followed or willing to be trained or we're willing to be led by the Dutertes. Kahit hindi naman Duterte, marami naman talagang sinubukan namin mga taga Davao ang mga ibang mga pangalan, apelyido na maging mayor ng Davao City, pero wala. Criminalities lang ang nangyari, no? Bumalik Duterte, tapos sinubukan yung iba, bumalik ulit yung crimes. Parang parang Bongbong Marcos, ganyan. Sa panahon ni Tatay Digong as president, the best ang Pilipinas. Grabe, ang taas ng kumpiyansa ng mga foreign direct investors. Ang mga mamamayan natin, kababayan natin, ang mga law-abiding citizens, sila mga bata, estudyante, babae, dalaga, mga call center agents, no? Mga law-abiding citizens, sila yung mga taong namumuhay ng patas ba, no? So nakakaramdam tayo lahat, kasama na ako doon sa law-abiding citizens. I'm not a criminal, so I'm a law-abiding citizen. So isa na ako doon, no, na talagang nararamdaman ko ang safety ng Manila, NCR, National Capital Region. Naninirahan ako doon 2016, 2017, 18, 19, 18, 19, 20. Basta ako yung umuwi ng Davao City 2022 pa lang. So talagang nararamdaman ko talaga yung safety ng Metro Manila. So paano ko masasabing safety siya? Siyempre, nakatira na ako ako'y nakatira sa Manila for 3 years or 2 years ba yun, no? 2009, 2010, 2011. That's Benigno Aquino era. Siyempre, mako-compare ko, no? You cannot say na Manila is safe sa time ni Tatay Digong kung hindi ka nakatira din sa tawag nito, sa year na hindi si Tatay Digong ang presidente. Or pwede ring masasabi mong safe ang Metro Manila, pero hindi mo ma-compare kung safe, kung ganyan ba ka-safe dati. Yung ganon, basta ang nararamdaman mo safe lang, yung safe lang kasi kung saan ka nang galing, just like sabi rin Davao City, di ba? Pagpunta mo ng Manila, malinis na rin ang mga lansangan, arranged, organized. So masasabi mo, okay,
siguro kaya safe itong Metro Manila. Safe naman pala, sabi nila hindi daw safe ang Manila, parang gano'n, no? So, syempre, Duterte ang presidente that time, kaya safe. Gano'n. Ngayon, subukan mong maglakad sa, sa kanyi ng EDSA or somewhere sa mga main road, no, ng mga cities sa Metro Manila, like Escolta. Subukan mong maglakad sa Ompin, subukan mong maglakad sa Jones Bridge. Sige nga, try natin. Yung mga nasasabi na mga partner dyan, dami na nasasabi na safe daw ang Manila is the dangerous city to visit, or Metro Manila is the dangerous place in the Philippines to visit, or sabi natin City of Manila talaga, no, particular emphasizing City of Manila unsafe city or dangerous city to visit in the Philippines. Tapos ngayon nagba-vlog sila na hindi naman pala dangerous ang Manila. We can walk around the place in 2 AM. Tapos yung BGC, di ba? Hindi naman City of Manila ang BGC, that's Taguig. So sa mga foreigner, if you are watching this, foreigner, man, listen to me. If you wanted to try to, or if you wanted to experiment how safe the City of Manila is, then go in City of Manila, not in Taguig, not in Pasay City. So you have to roam around in the city in Manila, wherever. No specific place in City of Manila, as long as you're there in City of Manila. Find the maps in the Google Maps. Diba? So I challenge you, either in Ongpin at 2 AM or 3 AM with all your devices, vlogging cameras, etc. So yun lang, no? Davao City, dami namin mga places dito. So yun lang, isa na sa pinakamagandang view. Isa na sa pinaka-places sa Metro yung stunning view ng Mount Apo with the yung kulay-kulay orange na yan. So, thank you for watching. Bye bye.